Bago ang lahat, isa sa mga consideration, ibalik si Russell Westbrook sa Sacramento Kings para makompleto ang kanilang roster at i-mentor din si Darius Akop Jr. na iti-trade din naman ng Sacramento papunta sa teams na pwedeng pumasok ng NBA Finals. Isa pang consideration di umano ng Sacramento ay makapagbigay sila ng chance ulit kay Victor Oladipo na makabalik sa NBA. Si Oladipo halos napaiyak na nga noong nakaraang buwan habang nagwo-workout sa mga team sa Las Vegas, ang huling sinaing. Huli pang nakapaglaro si Oladipo sa NBA 2023 season para sa Miami Heat. Ilang beses din siyang pinagtitrade at winave ng ibang mga teams dahil sa injury. Noong nakaraang taon naman naglaro siya para sa Guangzhou Lions sa CBA. Naglaro din siya ng 2 games noon sa preseason. Pero totally hindi naman talaga naglaro si Oladipo sa mismong CBA dahil bumalik din siya ng G-League. Na hanggang sa G-League na trade pa siya tapos hindi rin pinalaro. Kaya namang kamalas ang inabot ni Oladipo. Double free agent pa siya ngayon dahil free agent siya bilang player at free din siya sa mismong agent dahil ang magre-represent sa sarili niya, siya mismo. Diretso siyang makikipag-discuss sa mga team. Kung sino man ang magkakaroon ng interest sa kanya, ang Sacramento Kings ang isa sa mga umaten ng workout ni Oladipo sa Las Vegas at kinonsider na ibalik siya sa NBA para din ma-mentor si Darius Akop Jr. Silang dalawa ni Westbrook ang pinamimilian. Si Westbrook naman, bukod sa option ng Sacramento, ginagawang kasi ng traction na kunin ng Houston Rockets para magkaroon ng reunion di umano kay Kevin Durant. Ang problema lang sa Rockets, kompleto na sila at kailangan pa nga magbawas kaya negative na ma-assign basta ng Rockets si Westbrook. Tinanggihan di umano ni LeBron ang invitation ni Jaylen Brown na kapag nanalo sila ng championship next year, magi-skydiving. Kakaiba din yung trip ngayon ng Philadelphia. Dati TikToker ang meron sa kanila. Naging conscious yung mga player kasi binivideo daw ni Pinoy Kuno, Jared McCain. Sumunod naman podcaster si Paul George na mostly nagkaroon ng injury. Ngayon naman si Jaylen Brown na live streamer na di umano ito yung nagpalala kung bakit nagkaroon ng lamat yung relationship niya dito sa Boston Celtics. Wala stick. Kulang pa ng isang player ang Philadelphia papasok ng training camp next month. Pero nakuha na naman di umano ng Sixers ang 2 player na kailangan nila. Una si Anthony Simons na nakuha nila sa free agency. Na last season bilang 6-man ng Boston nag-a-average siya ng 14 points, 2 rebounds, 2 assists, 40 and 39% bago siya tinrade din sa Bulls. Yung pangalawa si KCP na binay-out naman ng Memphis. 2 two-way guard ang napunta sa Sixers. May nabasa pa nga ako doon dahil nga mababuy out na si D'Angelo, gustong sumama dito sa Philadelphia kaso ayaw ng Sixers. Hindi ko sure kung totoo yun or joke, sinahama ko lang, nabasa ko lang kanina eh. Based pa sa mga insider, pwedeng kumuha pa ng isang big man ng Philadelphia gamit ang trade. Sa laki ng contract din ng mga player ng Sixers, may natira pa sa kanilang first tax apron at second tax apron. Kaya kapag merong naging available sa buyout or waive, pwede pa nilang makuha. Si LeBron naman pumirma ng 3.8 million na kontrata this year at another 4 million na player option sa susunod na taon. Kapag natanggal lahat ng kaltas, ang take home pay ni LeBron at least 2.2 million. Kung mag-helicopter pa si LeBron kada home court ng Sixers, around $250,000 ang babayaran niya sa renta. Parang hindi pa kasama doon ang piloto. Meron pang nagtatanong sa comment section bakit daw sa New York titira si LeBron tapos maglalaro sa Philadelphia? Dahil yun di umano sa business move na gagawin ni LeBron. Mukhang hindi lang talaga sa basketball mahusay si LeBron, pati business na ngayon. Based kay Rich Paul, kaya pa di umano maglaro ni LeBron ng kahit 3 season pa. Based naman kay Maverick Carter, ang business partner ni LeBron, hindi pa kasi magre-retire talaga si LeBron ngayong taon. Based sa report ng nakaraan, ang ESPN nakipag-discuss kay LeBron at sa media company niya para gumawa ng mala Last Dance style na documentary. Pero based kay Maverick Carter, hindi Last Dance ang gagawin nila dahil hindi naman sila magre-retire. Si LeBron hindi pa magre-retire. Ang gagawin di umano documentary, isang TV series style kung paano tumakbo ang free agency ni LeBron ngayong taon. Kaya ang pinakarason kung bakit tumagal talaga yung free agency ni LeBron hindi dahil sa hindi siya makapili agad ng team, kundi dahil para sa documentary.
At ang isa sa pinakamahal siguro na clip na pwedeng makita doon or ibenta ng company ni Lebron kung sakali magkaroon talaga ng documentary style na TV series yung kanyang pag-sign sa Philadelphia, yung naging reunion ni Lebron sa kanyang mga ka-teammate dati sa Cavaliers. Off-season pa rin kasi ginawa yung reunion na yun kaya pasok pa rin doon sa documentary na gagawin ni Lebron. Sa technicality, parang naglaro lang din ng libre sa Sixers si Lebron kahit pa meron siyang 3.8 million na kontrata dahil minimum contract ang kinuha niya, sobrang laki ng ibinaba. Hindi makakaapekto sa cap space at tax space yung kontrata ni Lebron dahil yung minimum contract pwede kasi yung lumagpas sa salary cap based sa CBA rule. Kaya nga nagkaroon na naman ng discussion na naghahabol ng championship si Lebron at tinawag na naman siyang ring chaser. Pero hindi Kapag binasa yung mga report at inisa-isa, iba ang habol ni Lebron. Kung kayang bantayan at i-shutdown ni Kawhi itong si Lebron, siguro ito lang yung hindi magagawa ni Kawhi. Parang si Lebron magkakaroon ng 2 birds in 1 stone. Business-minded na talaga Para ang mangyayari, gagatasan ni Lebron yung sarili niya, parang ang sagwang pakinggan, sa huling mga taon na natitira niya sa NBA dahil malaking revenue ang pwede niyang makuha dahil meron siyang sariling production company. Ako, aminado namang ginagatasan ko rin si Lebron. Sila lang ba? Dahil yung nireport na 300 to 400 million na estimated revenue na makukuha ng Philadelphia, kasama kasi doon yung estimate na makukuhang revenue sa media dahil kay Lebron. Based sa report, ang gagawa talaga ng documentary ESPN. Pero ang mga clips nun, ang license na kay Lebron dahil na din sa Spring Hill Company niya. Kaya din siya titira ng New York pansamantala habang naglalaro sa Philadelphia. Andun kasi ang business office ng Spring Hill Company ni Lebron. Nasa kanila kasi yung license ng mga clip. Undisclosed pa ang amount na ibabayad ng ESPN. Pero based sa discussion, malapit na rin silang magkasundo. Posibleng kumita si Lebron ng at least 30 million. Mababa pa yan kung tutuusin kasi based kay Maverick Carter, hindi kasama sa package na yan na ibibigay sa documentary or clip yung retirement ni Lebron. Ang kasama lang doon sa discussion sa ESPN yung free agency storyline ni Lebron papuntang Philadelphia. Parang galawang Kawhi Leonard pero hindi Parang under the table pero hindi rin dahil legal yung kay Lebron. Dadaanin niya sa documentary. Base pa doon, hindi pa kasama kasi yung revenue na posible makuha ng ESPN kapag pinalabas na yung mismong documentary na TV series. Kaya mako-cover lang din yung kontratang ibinaba sa kanya. Tinanggi din ng side ni Lebron at ng ESPN na magkakaroon ng full access ang media team ng ESPN para sa behind the scene ng season ng Philadelphia. In short, parang iba pang kasunduan yung magiging regular season hanggang katapusan ng season ni Lebron. Dahil doon papasok malamang yung last dance kung kailan sasabihin ni Lebron kung kailan talaga siya magre-retire. Pero base nga kay Rich Paul, at least 3 taon pa ang lalaroin niya or may natitira pa 2 taon kay Lebron ngayon.